Sa isang tahimik na nayon na napapaligiran ng luntiang kabundukan at malalawak na bukirin, may isang punong higit na pinagtatakhan kaysa sa anumang bagay sa lugar. Matatagpuan ito sa dulo ng nayon, malapit sa isang lumang daan na bihira ng daanan ng mga tao. Napakalaki nito, mas malaki pa sa lahat ng punong naroon. Ang mga ugat nito ay tila mga higanteng ahas na yumayakap sa lupa at ang mga sanga naman ay umaabot na parang mga bisig na sumasaklaw sa kalangitan. Tinatawag ito ng mga matatanda na bantay ng kagubatan. Walang nakaalam kung gaano na ito katanda. Ayon sa mga kwento, naroon na raw ang puno bago pa man maitayo ang unang bahay sa nayon. Naroon na ito bago pa man magkaroon ng mga kalsada, simbahan at palengke. Para itong tahimik na saksi sa paglipas ng maraming salinlahi. Marami ng alamat ang nabuo tungkol dito. May nagsasabing may mga engkantong naninirahan sa ilalim ng mga ugat nito. May ilan namang naniniwalang ito raw ang tahanan ng isang matandang espiritong nagbabantay sa buong kagubatan. Ngunit para sa karamihan ng kabataan, isa lamang itong lumang puno na walang kakaiba. Isa sa mga kabataang iyon ay si Mateo. 18 taong gulang si Mateo at kilala sa kanilang nayon bilang masipag ngunit matigas ang ulo. Lumaki siyang hindi naniniwala sa mga alamat at pamahiin. Para sa kanya, ang mga kwento ng matatanda ay paraan lamang upang takutin ang mga bata. Isang umaga habang naglalakad siya pauwi mula sa bukirin, nadaanan niya ang matandang puno. Huminto siya at pinagmasdan ito. Napansin niyang may mga pulang tela na nakatali sa ilang bahagi ng katawan ng puno. May mga kandilang natunaw na sa paanan nito at ilang lumang palayok na tila inialay ng mga tao. Napailing siya. Hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot ang mga tao sa punong ito, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang lolo na nakaupo sa balkonahe. Si Mang Isko ang pinakamatandang tao sa kanilang pamilya. Marami itong alam tungkol sa kasaysayan ng nayon. Lolo, tawag ni Mateo habang umuupo sa tabi nito. Bakit ba espesyal ang malaking puno sa dulo ng nayon? Tumingin sa kanya ang matanda. Nakita mo na naman ba iyon? Opo. Matagal na hindi sumagot ang kanyang lolo. Parang may malalim itong iniisip. May mga bagay na hindi dapat gambalain, sabi nito. Napangiti si Mateo. Alam ko na ang sasabihin ninyo. Engkanto na naman. Umiling ang matanda. Hindi lahat ng hindi nakikita ay katang-isip. Lolo, nasa makabagong panahon na tayo. Napabuntong hininga si Mang Isko. Noong bata pa ako, may isang mayamang mangangalakal na nagtangkang putulin ang punong iyon. Natahimik si Mateo. Kahit hindi siya naniniwala sa mga alamat, mahilig siyang makinig sa mga kwento ng kanyang lolo. Pagkatapos, tanong niya, nang unang araw ng pagputol, nabasag ang lahat ng palakol nila. Nagkataon lang yon. Nang ikalawang araw, nagkasakit ang mga manggagawa. Nagkataon pa rin. 3 araw matapos nilang piliting putulin ang puno, nasunog ang kanilang imbakan ng ani. Napataas ang kilay ni Mateo. At naniwala kayo na may sumpa? Hindi agad sumagot ang matanda. Tawagin mo man itong sumpa o babala. Mula noon ay wala nang nagtangkang putulin ang puno. Tumayo si Mateo. Kung ako ang tatanungin, puro pagkakataon lang ang lahat ng iyon. Napailing lamang ang kanyang lolo. Hindi na nito ipinagpatuloy ang usapan. Lumipas ang mga araw. Isang balita ang mabilis na kumalat sa buong nayon. May isang malaking kumpanyang pangkahoy ang nagbalak bumili ng ilang bahagi ng kagubatan sa paligid ng lugar. Ayon sa kanilang plano, magtatayo sila ng bagong daan na magdudugtong sa nayon at sa kalapit na bayan. Masaya ang maraming residente. Nangangahulugan iyon ng trabaho, mas madaling transportasyon at dagdag na kita. Ngunit may isang problema. Ang pinakamadaling ruta ng bagong daan ay dumaraan mismo sa kinatatayuan ng matandang puno. Nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan ng nayon. Halos lahat ng residente ay dumalo. Ipinakita ng mga inhinyero ang kanilang plano.
3 kilometro ang matitipid sa bagong ruta kung maaalis ang punong ito. Paliwanag ng isa sa kanila. Nagbulungan ang mga tao. May mga sumang-ayon agad, ngunit may ilan ding tutol. Tumayo si Aling Rosa, isa sa pinakamatandang babae sa nayon. Huwag ninyong gagalawin ang punong iyon. Maraming tumango. Matagal na nitong pinoprotektahan ang ating lugar. Ngunit may ilan ding natawa. Isa na rito si Mateo. Nay Rosa, puno lang po iyon. Napatingin sa kanya ang lahat. Puno lang? Tanong ng matanda. Opo. At paano mo nasabi? Dahil wala pa akong nakitang ebidensya na may kapangyarihan ito. Naging tahimik ang buong bulwagan. Muling nagsalita ang isang inhinyero. Kung wala pong pagtutol, sisimulan namin ang paghahanda sa loob ng 2 linggo. Marami ang pumalakpak, ngunit ang mga matatanda ay nanatiling tahimik. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mang Isko. Nakaupo lamang siya sa harap ng kanilang bahay habang nakatingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Napansin ito ni Mateo. Lolo, nag-aalala pa rin kayo? Dapat kang mag-ingat. Sa ano? Hindi lahat ng bagay ay nasusukat ng mata. Napangiti si Mateo. Huwag kayong mag-alala. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mateo sa kagubatan. Nais niyang makita ng malapitan ang puno bago ito putulin. Pagdating niya roon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Tahimik ang paligid. Napakatahimik. Walang huni ng ibon. Walang lagaslas ng mga dahon. Parang huminto ang buong kagubatan. Lumapit siya sa puno. Hinawakan niya ang magaspang nitong katawan. Biglang may malamig na hangin na dumaan, napaatras siya. Tumingin siya sa paligid. Wala namang tao. Muli niyang hinawakan ang puno. Sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang kamay, parang may mahinang pintig, parang tibok ng puso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Natawa siya sa sarili. Marahil ay dala lamang iyon ng kanyang imahinasyon. Ngunit habang papalayo siya, may napansin siyang kakaiba. Sa mismong katawan ng puno ay may isang simbolong hindi niya napansin noon. Isang lumang marka na tila inukit maraming siglo na ang nakalipas. Hindi niya maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit habang nakatingin siya rito, nakaramdam siya ng kakaibang takot na hindi niya maipaliwanag. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naisip niyang baka may katotohanan ng ilan sa mga kwento ng matatanda. Ngunit hindi pa niya alam na ang markang iyon ang magsisilbing simula ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kagubatan. At kapag nabunyag ang lihim na iyon, hindi lamang ang puno ang malalagay sa panganib kundi ang buong nayon mismo. Hindi mawala sa isip ni Mateo ang simbolong nakita niya sa katawan ng matandang puno. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang alaala ang kakaibang marka na nakaukit sa balat ng puno. Hindi ito kahawig ng anumang simbolong nakita niya noon. Hindi ito letra. Hindi rin ito karaniwang disenyo. May kung anong misteryo rito na tila humihila sa kanyang isipan. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, muli siyang nagtungo sa kagubatan. Tahimik pa rin ang paligid. Ang hamog ay nakabalot sa mga damo at halaman at ang malamig na hangin ay dahan-dahang dumaraan sa pagitan ng mga puno. Pagdating niya sa matandang puno, agad niyang hinanap ang simbolo. Naroon pa rin ito. Lumapit siya at masusing pinagmasdan ang ukit. Ngayon ay mas malinaw niya itong nakita. Binubuo ito ng magkakaugnay na mga guhit na paikot na parang ugat ng halaman. Sa gitna ay may hugis na kahawig ng isang mata. Napakunot noo siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam tuwing tinititigan niya iyon. Habang nakayuko siya sa harap ng puno, may narinig siyang yabag. Mabilis siyang napalingon. Isang matandang lalaki ang nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Hindi niya ito kilala. Payat ito, may mahabang puting buhok at nakasuot ng kupas na kasuotan na tila hindi pangkaraniwan
sa kanilang lugar. Masyado kang mausisa, binata. Nagulat si Mateo. Hindi ko po kayo napansin, ngumiti ang matanda. Kakaunti lamang ang nakakapansin sa akin. Tiningnan ni Mateo ang paligid. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Wala naman siyang nakitang tao habang papalapit siya sa puno. Kilala ninyo ba ang punong ito? Tanong niya. Matagal bago sumagot ang matanda. Mas matagal ko pa itong kilala kaysa sa iniisip mo. Napataas ang kilay ni Mateo. Ano po ang ibig sabihin ng simbolong ito? Tumingin ang matanda sa ukit. May lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Isang babala. Babala laban saan? Sa bagay na natutulog sa ilalim ng lupa. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo, ngunit agad din siyang napailing. Malamang ay isa lamang itong matandang mahilig sa mga alamat. Ano pong bagay? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa napakalaking puno. May mga lihim na dapat manatiling nakabaon. Pagkatapos ay tumalikod ito. Sandali lang po. Ngunit hindi na siya pinansin ng matanda. Mabilis itong naglakad papasok sa makapal na bahagi ng kagubatan. Sinundan ito ni Mateo, ngunit nang makarating siya sa lugar na pinasukan nito, wala na siyang nakita. Parang naglaho na lamang ito. Napatigil siya. Muling sumagi sa isip niya ang sinabi ng lalaki. Bagay na natutulog sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nagsimula siyang kabahan. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo muli ang kanyang lolo sa balkonahe. Napansin agad ni Mang Isko ang kanyang anyo. May nakita ka ba? Nagulat si Mateo. Paano ninyo nalaman? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayo. May nakausap po akong matanda sa kagubatan. Biglang napatingin sa kanya si Mang Isko. Anong itsura niya? Inilarawan ni Mateo ang lalaki. Habang nagsasalita siya, lalo namang namumutla ang kanyang lolo. Imposible. Bakit po? Dahil ang lalaking inilalarawan mo ay si Don Severino. Sino po iyon? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Isa siyang tagapag-ingat ng puno. Natigilan si Mateo. Tagapag-ingat? Oo. Kailan pa? Higit 50 taon na ang nakalipas. Napakunot noo si Mateo. Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Mang Isko. Namatay si Don Severino 40 taon na ang nakararaan. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ano pong ibig sabihin ninyo? Ako mismo ang dumalo sa kanyang libing. Napatayo si Mateo. Hindi niya alam kung matatawa siya o matatakot. Hindi maaaring mangyari iyon. Malamang ay may ibang matandang kahawig lamang nito. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi mawala sa isip niya ang kakaibang paraan ng pagkawala ng lalaki sa kagubatan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang paghahanda para sa proyekto. Dumating ang mga tauhan ng kumpanya. Sinukat nila ang lupa at naglagay ng mga palatandaan sa mga bahaging kanilang gagalawin. Ang pinakamalaking marka ay inilagay mismo sa matandang puno. Isang pulang pintura ang inilagay sa katawan nito. Hudyat iyon na ito ang unang puputulin. Nang makita ito ng mga matatanda sa nayon, marami ang nalungkot. Ngunit wala silang magawa. Pabor ang karamihan sa proyekto. Kinagabihan, isang malakas na ulan ang bumuhos sa buong lugar. Nagkulong ang mga tao sa kanilang mga bahay. Patuloy ang pagbuhos ng ulan hanggang madaling araw. Ngunit nang sumikat ang araw, kinabukasan, isang kakaibang balita ang kumalat. Ang lahat ng pulang markang inilagay sa puno ay nawala. Parang hindi kailanman ipininta. Nagtaka ang mga manggagawa. Muli nila itong nilagyan. Ngunit nang sumunod na umaga, wala na naman ang marka. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng 3 araw. Unti-unting nagsimulang kabahan ang ilan sa mga tauhan. Ngunit pinilit pa rin ng kanilang pinuno na ituloy ang trabaho. Walang multo, sabi nito. May nagpapatawa lamang sa atin. Sa ika-4 na araw, dumating ang mga kagamitan para sa pagputol. Nakasunod ang ilang residente upang manood.
Kasama roon si Mateo. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Lumapit ang unang manggagawa, dala ang malaking chainsaw. Pinagana niya ito at itinapat sa katawan ng puno. Ngunit bago pa man sumayad ang talim, bigla itong namatay. Sinubukan nila itong paandarin muli. Ayaw gumana. Kumuha sila ng ibang makina. Muli itong namatay. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Lahat ay sabay-sabay na tumigil. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan nang nagsimulang magdasal. Ngunit ang pinuno ng mga manggagawa ay hindi pa rin natinag. Nag-utos siyang gumamit ng palakol. Lumapit ang isang malakas na lalaki. Itinaas niya ang palakol at buong lakas na inihampas sa puno. Tumama ito, ngunit sa halip na mag-iwan ng malalim na hiwa, nabasag ang hawakan ng palakol. Napaatras ang lalaki. Natahimik ang lahat. Maging si Mateo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng matandang puno. At sa kauna-unahang pagkakataon, tila may narinig si Mateo mula sa kaibuturan ng kagubatan. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon. Ngunit para bang may isang malalim at sinaunang tinig na bumubulong mula sa ilalim ng lupa. At ang bulong na iyon ay tila isang babala. Isang babalang nagsasabing hindi pa nila nauunawaan ang panganib na kanilang ginigising. Matapos ang kakaibang pangyayari sa harap ng matandang puno, nag-uwian ang mga tao na may halong pagtataka at pangamba. May ilan na nagsabing nagkataon lamang ang pagkasira ng mga kagamitan. May ilan namang naniwalang isa na itong malinaw na babala. Ngunit para sa kumpanyang namamahala sa proyekto, hindi sapat ang mga pangyayaring iyon upang itigil ang kanilang plano. Kinabukasan, dumating ang mas maraming manggagawa. Kasama nila ang mga bagong kagamitan at mas malalaking makina. Sa kabilang banda, lalong nabalisa ang mga matatanda ng nayon. Nagtipon-tipon sila sa bahay ni Aling Rosa. Kasama roon si Mang Isko. Tahimik silang nag-uusap habang pinakikinggan ang bawat isa. Hindi dapat ituloy ang pagputol, sabi ni Aling Rosa. Hindi lamang ang puno ang mawawala, dagdag ng isa pang matanda. May mas malaking panganib. Napabuntong hininga si Mang Isko. Ang problema ay wala nang gustong makinig, natahimik silang lahat. Samantala, hindi pa rin mapakali si Mateo. May bahagi ng kanyang isip na nagsasabing dapat siyang maniwala sa lohika. Ngunit may bahagi ring nagsisimulang magtanong, bakit paulit-ulit na nabibigo ang mga pagtatangkang putulin ng puno? Bakit tila may kung anong misteryong nakapalibot dito? At sino nga ba talaga ang matandang nakausap niya sa kagubatan? Kinahapunan, nagpa siya siyang bumalik sa lugar. Tahimik ang paligid. Ngunit ngayon ay may kakaiba siyang napansin. May mga ibon at hayop na tila nagsisiksikan sa paligid ng matandang puno. Karaniwan ay nakakalat ang mga ito sa buong kagubatan. Ngunit ngayon ay para bang lahat sila ay lumalapit sa iisang lugar. May mga maya sa mga sanga. May mga uwak na nakadapo sa matataas na bahagi nito. May mga kuneho at iba pang maliliit na hayop sa paligid ng mga ugat. Parang may hinihintay silang lahat. Napakunot noo si Mateo. Habang nakamasid siya, may nakita siyang isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad papunta sa puno. Si Aling Rosa iyon. Lumapit siya rito. Nay Rosa, napalingon ang matanda. Mateo, ano po ang ginagawa ninyo rito? Tumingin ito sa puno. Nakikinig. Hindi ko po kayo maintindihan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng aking lola tungkol sa punong ito. At muli siyang tumingin sa mga sanga. Kapag ang mga hayop ay nagsimulang magtipon dito, may darating na pagbabago. Napatingin si Mateo sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit aminado siyang hindi normal ang kanyang nasasaksihan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis din si Aling Rosa. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng puno. Habang nakatingin siya sa malalawak na ugat nito, may napansin siyang kakaiba. May bahagi ng lupa na tila lumubog
Lumapit siya rito. Sa pagitan ng dalawang malalaking ugat ay may makitid na siwang para itong maliit na lagusan na natatakpan ng mga damo at tuyong dahon. Hindi niya iyon napansin noon. Nagatubili siya, ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Maingat siyang yumuko at pumasok sa siwang. Madilim sa loob, mababa ang kisame ng lagusan kaya kailangan niyang yumuko habang naglalakad. Habang lumalalim siya sa ilalim ng lupa, mas lumalamig ang hangin. Tanging sinaglamang ng araw mula sa pasukan ang nagbibigay liwanag. Pagkaraan ng ilang minuto nakarating siya sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. At nang makita niya ang naroon, agad siyang natigilan. Sa gitna ng silid ay may isang malaking batong bilog. Napapalibutan ito ng mga lumang ukit na kahawig ng simbolong nakita niya sa puno. May mga kakaibang marka rin sa sahig. Halatang napakatanda na ng lugar. Marahil ay ilang daang taon na. Lumapit siya sa bato. May nakaukit na mga salita rito. Bagaman luma na ang pagkakagawa, mababasa pa rin ang ilan sa mga ito. Hanggat nakatayo ang bantay, mananatiling nakatali ang kadiliman. Nanlamig ang kanyang batok. Muli niyang binasa ang nakasulat. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang pagkaunawa, ngunit malinaw ang kahulugan nito, parang may bagay na nakakulong at ang puno ang nagsisilbing bantay. Bigla siyang nakarinig ng mahinang pagguho. Napalingon siya. May maliliit na piraso ng lupa na nahuhulog mula sa kisame. Kasunod nito ay isang napakahinang ugong. Parang may kung anong gumagalaw sa kailaliman. Agad siyang umatras. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng matinding takot. Mabilis siyang lumabas ng lagusan. Pagdating sa ibabaw, mabilis siyang huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay matagal siyang nawala sa ilalim. Ngunit nang tingnan niya ang araw, halos hindi pa rin ito gumagalaw sa kalangitan. Parang sandali lamang ang lumipas. Kinabukasan, dumating muli ang mga manggagawa. Sa pagkakataong ito ay may dala silang mas malalaking kagamitan. Nagtipon muli ang mga residente upang manood. Ngunit bago pa man magsimula ang trabaho, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang dumilim ang kalangitan. Napatingala ang lahat. Wala namang ulap kanina. Ngunit ngayon ay tila may mabigat na aninong bumabalot sa buong kagubatan. Lumakas ang hangin. Nagsimulang umalon ang mga sanga ng mga puno. At sa gitna ng kaguluhan, isang napakalaking sanga ng matandang puno ang kusyang nabali. Bumagsak ito sa harap ng mga manggagawa. Napaatras silang lahat. Muntik nang matamaan ang isa sa kanila. Nagsimula ng magtakbuhan ng ilang tao. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga kakaibang pangyayari. Mula sa kailaliman ng lupa ay naramdaman ng lahat ang isang mahinang pagyanig. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang mapatingin ang lahat sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, maging ang pinuno ng proyekto ay tila nabahala. Hindi niya ipinakita ang kanyang takot. Ngunit halata sa kanyang mukha na nagsisimula na rin siyang magduda. Habang nagkakagulo ang mga tao, napatingin si Mateo sa matandang puno. At doon niya nakita ang isang bagay na lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa likod ng puno, sa pagitan ng mga anino ng kagubatan, nakatayo ang matandang lalaking nakausap niya noon. Si Don Severino. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at itinuro ang lupa sa paanan ng puno. At bago pa makalapit si Mateo, muli itong naglaho na parang usok sa hangin. Ngunit naiwan sa kanyang isipan ang isang malinaw na mensahe. May nakatago sa ilalim ng puno. At habang papalapit ang araw ng pagputol, tila unti-unti ring nagigising ang bagay na matagal nang nakabaon sa kailaliman. Hindi na mapakali si Mateo matapos makita muli si Don Severino. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kung dati ay nagdududa siya sa mga kwento ng matatanda, ngayon ay nagsisimula na siyang maniwala na may mas malalim na katotohanan sa likod ng matandang puno. Nang gabing iyon, muling kinausap niya ang kanyang lolo. Nakaupo si Mang Isko sa harap ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang madilim na kagubatan
Sa malayo. Lolo, mahinang tawag ni Mateo. Napatingin sa kanya ang matanda. Mukhang may gusto kang sabihin. Umupo si Mateo sa tabi nito. Nakita ko ulit si Don Severino. Biglang nanahimik si Mang Isko. Hindi ito nagulat. Para bang matagal na nitong inaasahan ang maririnig. Saan mo siya nakita? Sa tabi ng puno. Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin ito sa kalangitan. Noong bata pa ako, malapit ako kay Don Severino. Nagulat si Mateo. Kilala ninyo talaga siya? Tumango ang matanda. Isa siya sa mga pinakamarurunong na tao sa nayon noon. Ano po ba talaga ang trabaho niya? Matagal na hindi sumagot si Mang Isko. Parang binabalikan nito ang mga alaalang matagal nang nakabaon sa kanyang isip. Tagapag-ingat. Ng lihim ng kagubatan. Napatingin si Mateo sa kanyang lolo. At sa unang pagkakataon, ikinuwento ng matanda ang isang bagay na hindi pa niya kailanman narinig. Maraming siglo na ang nakalipas, bago pa man magkaroon ng nayon sa lugar, may isang sinaunang pamayanan na nakatira sa paanan ng kabundukan. Payapa ang kanilang buhay. Masagana ang lupa, malinis ang mga ilog, at sagana ang kagubatan. Ngunit ayon sa alamat, may isang madilim na nilalang na nagmula sa kailaliman ng bundok. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Isa itong nilalang na nabubuhay sa galit, takot, at kasakiman ng mga tao. Habang tumatagal, lumalakas ito. Nagdulot ito ng mga sakit, tagtuyot, at pagkawasak sa buong lugar. Marami ang namatay, marami rin ang lumikas. Hanggang sa dumating ang isang pangkat ng matatandang tagapangalaga. Hindi nila kayang patayin ang nilalang, ngunit nakahanap sila ng paraan upang pigilan ito. Sa mismong lugar kung saan lumitaw ang nilalang, nagtanim sila ng isang espesyal na punla. Hindi ordinaryong halaman ang punlang iyon. Ayon sa alamat, ito ay pinagpala ng kalikasan mismo. Habang lumalaki ang puno, unti-unti nitong pinahina ang nilalang. At nang tuluyan itong maging dambuhalang puno, nakulong ang kadiliman sa ilalim ng lupa. Mula noon, naging bantay ang puno. At sa bawat salinlahi, may isang tagapag-ingat na inaatasang protektahan ito. Nang matapos magsalita si Mang Isko, matagal na natahimik si Mateo. At si Don Severino ang huling tagapag-ingat? Tumango ang matanda. Pagkamatay niya, wala nang sumunod. Pero kung totoo ang lahat ng ito, bakit hindi alam ng mga tao? Dahil habang tumatagal, nakalimutan ng marami ang kasaysayan. Napayuko si Mateo. Bigla niyang naalala ang nakita niyang lagusan at ang batong may nakaukit na babala. Lalong naging malinaw ang lahat. Kinabukasan, bumalik siyang mag-isa sa ilalim ng puno. Dala niya ang isang lumang lampara. Muli niyang pinasok ang lagusan sa pagitan ng mga ugat. Pagdating sa lihim na silid, mas maingat niya itong pinagmasdan. Sa unang pagkakataon ay napansin niya ang isang makitid na daanang nakatago sa likod ng malaking bato. Dati ay hindi niya ito nakita dahil natatakpan ito ng dilim. Lumapit siya at habang sinusundan niya ang daan, napansin niyang pababa ito ng pababa. Lumalamig ang hangin habang siya ay lumalalim. Unti-unti ring nagiging mas matanda at mas kakaiba ang mga ukit sa dingding. May mga larawan ng mga tao na tila sumasamba sa isang puno. May mga larawan rin ng isang maitim na nilalang na may nagliliyab na mga mata. At sa bawat larawan, laging naroon ang malaking puno. Parang isang bantay, parang isang bilangguan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkaraan ng ilang minuto nakarating siya sa isang malawak na kuweba at doon siya tuluyang natigilan. Sa gitna ng kuweba ay may isang napakalaking batong haligi. Nakapalibot dito ang mga ugat ng matandang puno. Parang mga higanteng tanikhala na yumayakap sa bato. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanya ay ang nakita niyang mga bitak. May mga manipis na guhit na bumabalot sa ibabaw ng haligi at tila lumalaki ang mga ito. Bigla niyang naalala ang sinabi sa bato. Hanggat nakatayo ang bantay,
mananatiling nakatali ang kadiliman. Kung nasisira ang haligi, kung humihina ang puno, ano ang mangyayari sa bagay na nakakulong? Habang nakatingin siya sa mga bitak, may narinig siyang mahinang tunog. Parang bulong, napalingon siya. Wala siyang nakitang tao, ngunit patuloy ang bulong. Mahina, malabo. Ngunit unti-unting lumilinaw. Parang may kung sinong tumatawag sa kanya mula sa kadiliman. Napaatras siya. Kasabay nito ay lumawak ang isa sa mga bitak. Isang manipis na usok na kulay itim ang lumabas mula rito. Agad na nanlamig ang buong kuweba. Hindi na nag-atubili si Mateo. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa lagusan. Halos madapa siya sa pagmamadali. Nang makarating siya sa labas, saka lamang siya nakahinga ng maayos. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagkabigla. Pag-angat niya ng tingin sa puno, may napansin siyang kakaiba sa mga dahon nito. Ang ilan ay nagsisimula ng malanta. Napakakaunti lamang, ngunit malinaw na hindi iyon normal. Sa loob ng maraming siglo, sinasabing hindi kailanman nagkasakit ang punong iyon. Ngayon ay tila humihina na ito. At habang humihina ang puno, tila lumalakas naman ang bagay na nakakulong sa ilalim ng lupa. Sa mismong gabing iyon, isang kakaibang panaginip ang dumating kay Mateo. Nakita niya ang buong nayon na nababalot ng kadiliman. Ang mga bahay ay wasak. Ang mga bukirin ay tuyot. At sa gitna ng pagkawasak ay nakatayo ang matandang puno. Ngunit wala na itong mga dahon. Patay na ito. Pagkatapos ay bumukas ang lupa sa ilalim nito at mula sa kailaliman ay may isang napakalaking aninong unti-unting umaahon. Bago siya magising, may isang tinig na malinaw niyang narinig. Kapag bumagsak ang bantay, magigising ang nakakulong. Nagising si Mateo na pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay siyang natakot. Dahil ngayon ay alam na niyang hindi lamang isang puno ang nakataya. Ang kapalaran ng buong nayon ay nakasalalay sa pananatiling buhay ng matandang bantay ng kagubatan. Mula nang magkaroon siya ng kakaibang panaginip, hindi na mapakali si Mateo. Sa bawat paggising niya, parang may mabigat na aninong nakadagan sa kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang larawan ng nalalantang puno, ang nabibitak na haligi sa ilalim ng lupa, at ang madilim na nilalang na tila naghihintay lamang ng pagkakataong makalaya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang takot. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mateo sa bahay ni Aling Rosa. Nagulat ang matanda nang makita siya. Napadalaw kayata ng maaga. Nay Rosa, kailangan ko pong malaman ang lahat. Napatingin ang matanda sa kanya. Alam nitong may malaking dahilan kung bakit naroon ang binata. Kaugnay ba ito ng puno? Tumango si Mateo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento niya ang lahat. Ang lihim na lagusan, ang silid sa ilalim ng lupa, ang batong may babala, ang haliging nabibitak, at ang kakaibang usok na lumalabas mula rito. Habang nagsasalita siya, lalong nagiging seryoso ang mukha ni Aling Rosa. Nang matapos siya, napabuntong hininga ang matanda. Kung gayon, nagsisimula na nga. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumayo si Aling Rosa at lumapit sa isang lumang aparador. May inilabas itong kahon na tila ilang dekada nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang papel at isang makapal na aklat na kupas na ang mga pahina. Iniabot niya ito kay Mateo. Ito ang iniwan ng aking lola. Maingat na binuksan ni Mateo ang aklat. Puno ito ng sulat kamay at mga lumang guhit. May mga larawan ng matandang puno. May mga simbolong kahawig nang nakita niya sa ilalim ng lupa. At may mga tala tungkol sa mga tagapag-ingat ng kagubatan. Habang binabasa niya ang mga pahina, may isang bahagi na agad nakatawag ng kanyang pansin. Nagsisimula ang pagkawasak kapag lumitaw ang unang bitak sa selyo. Napalunok siya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa.
Nangyari ito minsan maraming siglo na ang nakalipas, ngunit napigilan ng mga tagapag-ingat ang tuluyang pagkalaya ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May nangyari na pala noon. Ibig sabihin, hindi lamang alamat ang lahat. Totoo ito. Ano pong nangyari noon? Tanong niya. Tahimik na umupo si Aling Rosa. Ayon sa kwento ng aming mga ninuno, isang pangkat ng mga tao ang nagtangkang sirain ang puno upang makuha ang yamang sinasabing nakatago sa ilalim nito. Tulad ng nangyayari ngayon, tumango ang matanda. Ngunit habang sinisira nila ang puno, nagsimulang lumabas ang kadiliman. At paano nila ito napigilan? Matagal na natahimik si Aling Rosa. May isang tagapag-ingat na nag-alay ng kanyang buhay. Napatigil si Mateo. Namuhay siya bilang bantay ng puno hanggang sa kanyang huling hininga. Tahimik na bumigat ang paligid. Napatingin si Mateo sa lumang aklat. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na matagal nang iniingatan ng kanilang mga ninuno. Samantala, sa kabilang bahagi ng nayon, nagpapatuloy ang paghahanda ng kumpanya. Hindi sila nagpapadala sa mga kwento at pamahiin. Para sa kanila, trabaho lamang ito. Nagpadala sila ng mga eksperto upang suriin ang matandang puno. Nais nilang malaman kung bakit paulit-ulit na nagkakaproblema ang kanilang mga kagamitan. Ngunit pagsapit ng hapon, isang kakaibang balita ang kumalat. Isa sa mga eksperto ang biglang nawalan ng malay habang sinusuri ang puno. Agad siyang isinugod sa klinika. Nang magkamalay ito makalipas ang ilang oras, hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Ayon sa kanya, may nakita siyang kakaibang anino sa pagitan ng mga sanga. Pagkatapos nito ay nakaramdam siya ng matinding hilo. Marami ang hindi naniwala, ngunit nagsimula ng mabahala ang ilang manggagawa. Kinagabihan muling bumalik si Mateo sa kagubatan. May dala siyang lampara at ang lumang aklat na ibinigay ni Aling Rosa. Nais niyang ihambing ang mga simbolong nasa aklat sa mga simbolong nasa ilalim ng lupa. Muli niyang tinahak ang lagusan. Muli siyang bumaba sa kuweba. Tahimik ang paligid, ngunit mas malamig ngayon kaysa dati. Pagdating niya sa haligi, agad niyang napansin ang isang bagay. Lumaki ang mga bitak, hindi gaano kalaki, ngunit sapat upang makita niyang lumalala ang kalagayan nito. At mula sa isa sa mga bitak ay lumalabas na naman ang manipis na maitim na usok. Bigla niyang binuksan ang aklat, isa-isang sinuri ang mga guhit at may nakita siyang larawan na kahawig ng haliging nasa harapan niya. Sa ilalim nito ay may nakasulat na babala. Kapag lumabas ang usok ng kadiliman, nagsisimula ng humina ang pagkakagapos. Nanlamig ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rito natapos ang kanyang pagkabigla. Habang binabasa niya ang pahina, may narinig siyang yabag. Agad siyang napalingon. May taong nakatayo sa kabilang bahagi ng kuweba, nakatitig ito sa kanya. Si Don Severino, muli na naman, hindi na siya nagulat. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit. Hindi po ba kayo multo? Bahagyang ngumiti ang matanda. Mas mahalaga ang tanong mo kaysa sa sagot ko. Natahimik si Mateo. Ano po ang dapat kong gawin? Tumingin si Don Severino sa haligi. Hanapin mo ang tatlong susi. Kahit po hindi ko alam kung ano ang mga iyon, malalaman mo. Ano po ang mangyayari kapag hindi ko sila nahanap? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kuweba. Dahil kapag tuluyang nabasag ang selyo, wala nang makakapigil sa pagbabalik ng kadiliman. Napatingin si Mateo sa direksyong tinitingnan nito. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa kailaliman ng kuweba, lampas sa liwanag ng kanyang lampara, may dalawang nagliliwanag na pulang mata. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin lumalapit. Ngunit malinaw na naroon ito. At alam niyang may nilalang na nagmamasid mula sa kadiliman. Napaatras siya. Pagkurap niya nawala ang mga mata. Kasabay nito ay nawala rin si Don Severino. Muli siyang naiwan, mag-isa. Ngunit ngayon ay may bago siyang nalaman. May tatlong susi at ang mga susi lamang na iyon ang maaaring maging pag-asa
upang mapanatiling nakakulong ang sinaunang kadiliman. Ngunit habang lumalaki ang mga bitak sa selyo, pakiramdam ni Mateo ay unti-unti na ring nauubos ang kanilang oras. Halos hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ni Don Severino. Hanapin mo ang 3 susi. Hindi niya alam kung ano ang mga susi na tinutukoy nito. Hindi rin niya alam kung saan niya sisimulan ang paghahanap. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, kung hindi siya kikilos, maaaring tuluyan ng bumagsak ang selyong nagkukulong sa sinaunang kadiliman. Pagsikat ng araw, agad siyang nagtungo kina Aling Rosa. Naroon din si Mang Isko. Mukhang matagal na silang nag-uusap bago pa man siya dumating. Nang makita siya ng 2 matanda, tila alam na agad nila na may bago na naman siyang natuklasan. Ikinuwento niya ang lahat, ang paglitaw ni Don Severino, ang 2 mapupulang mata sa kailaliman ng kuweba, at ang tungkol sa 3 susi. Pagkarinig ng mga ito, nagkatinginan sina Aling Rosa at Mang Isko. Parang may naalala silang matagal nang nakalimutan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Aling Rosa. Lumapit siya sa isa pang lumang baul na nakatago sa loob ng bahay. Mula rito ay inilabas niya ang isang piraso ng lumang tela. Kupas na ito at halos punit-punit na. Ngunit may nakaburdang simbolo sa gitna. Kapareho iyon ng simbolong nakita ni Mateo sa matandang puno. Matagal ko na ito iniingatan, sabi ng matanda. Ano po iyan? Bahagi ng bili ng aming mga ninuno. Iniabot niya ang tela kay Mateo. May nakasulat na ilang pangungusap dito. Bagaman kupas na ang tinta, mababasa pa rin ang mga salita. Kapag nagsimulang mabasag ang selyo, hanapin ang 3 susi ng bantay. Ang una ay nasa lugar kung saan isinilang ang ilog. Napakunot noo si Mateo. Ang lugar kung saan isinilang ang ilog? Tumango si Mang Isko. May isang bukal sa hilagang bahagi ng bundok. Ang matandang bukal? Oo, madalang nang puntahan niyon ng mga tao. Malayo ito at mahirap akyatin. Ngunit ayon sa matatanda, doon nagsisimula ang ilog na dumadaloy sa kanilang nayon. Marahil naroon ang unang susi, sabi ni Aling Rosa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Kinahapunan din ay naghanda siya para sa paglalakbay. Nagbaon siya ng pagkain, tubig at isang lumang itak para sa makakapal na halaman. Bago siya umalis, kinausap siya ng kanyang lolo. Mag-ingat ka. Opo. Huwag mong kalilimutang makinig sa kagubatan. Napangiti si Mateo. Noon ay hindi niya maiintindihan ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon ay tila may kahulugan na ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang paanan ng bundok. Mas masukal ang kagubatan dito. Mas matataas ang mga puno. Mas tahimik din ang paligid. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang tila sinusundan siya ng mga ibon. May mga puting ibon na palipat-lipat sa mga sanga sa kanyang unahan. Parang ginagabayan siya. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon. Ngunit pinili niyang sundan ang direksyon ng mga ito. Lumipas ang halos buong maghapon. Pagod na siya nang marinig niya ang lagaslas ng tubig. Agad siyang lumakad patungo rito at sa wakas ay nakita niya ang matandang bukal. Napakalinaw ng tubig. Lumalabas ito mula sa pagitan ng malalaking bato at dumadaloy pababa upang maging ilog. Tahimik at payapa ang lugar. Ngunit may kakaiba rito. Sa gitna ng bukal ay may isang malaking bato na may nakaukit na simbolo. Kapareho na naman ito ng simbolo ng puno. Lumapit siya. Habang papalapit, biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon sa paligid. At sa ibabaw ng bato ay unti-unting lumitaw ang isang manipis na liwanag. Napahinto siya. Mula sa gitna ng bato ay may lumabas na maliit na bagay. Parang isang kristal. Kasing laki lamang ito ng palad. May kulay itong bughaw na tila kumikislap mula sa loob. Maingat niya itong pinulot. Pagkahawak niya rito may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Kasabay nito ay may mga larawan na biglang sumagi sa kanyang isip. Nakita niya ang sinaunang kagubatan, ang mga unang tagapag-ingat.
At ang matandang puno noong maliit pa lamang itong punla. Parang alaalang hindi naman niya sariling alaala. Nang mawala ang mga larawang iyon, napaluhod siya sa lupa. Mabilis ang kanyang paghinga. Ngunit alam niyang nahanap na niya ang unang susi. Bago pa siya tuluyang makatayo, may narinig siyang malakas na ugong mula sa malayo. Nanggaling iyon sa direksyon ng nayon. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi normal ang tunog na iyon. Agad siyang tumayo at sa kanyang paglingon sa kalangitan, nakita niya ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa ibabaw ng kagubatan sa direksyon ng matandang puno ay may manipis na maitim na ulap na umiikot sa iisang lugar. Parang usok na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Parang may kung anong nagigising. Mabilis siyang bumaba ng bundok. Halos hindi siya huminto sa pagtakbo. Pagsapit ng gabi, narating niya ang nayon. Ngunit pagdating niya roon, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang mga batang naglalaro. Walang mga taong nagkukwentuhan sa labas. Karamihan ay nakakulong sa kanilang mga bahay. Nagmamadali siyang nagtungo sa bahay nila. Pagdating niya, nadatnan niya sina Mang Isko at Aling Rosa. Mukhang hinihintay nila siya. Ano pong nangyari? Agad niyang tanong. Mabigat ang mukha ng dalawang matanda. Tumayo si Mang Isko. May isa na namang bitak sa selyo. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Paano ninyo nalaman? Tahimik na itinuro ng matanda ang bintana. Mula roon ay tanaw ang malayong bahagi ng kagubatan. At kahit mula sa kanilang bahay ay makikita ang kakaibang maitim na ulap na umiikot sa ibabaw ng matandang puno. Mas mabilis na itong nangyayari kaysa sa inaasahan namin. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa bughaw na kristal. Isa pa lamang ang susi na kanyang natatagpuan. Dalawa pa ang nawawala. At habang lumalala ang mga bitak sa sinaunang selyo, tila lalong lumalapit ang oras ng pagbangon ng kadilimang matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. Mabigat ang pakiramdam ni Mateo habang nakatanaw sa maitim na ulap na umiikot sa ibabaw ng matandang puno. Sa bawat oras na lumilipas, tila lalo itong kumakapal. Hindi na ito basta kakaibang pangyayari lamang. Ramdam ng buong nayon na may mali. Maging ang mga hindi naniniwala sa mga alamat ay nagsisimula ng mabahala. Kinabukasan, nagtipon sina Mateo, Mang Isko at Aling Rosa sa bahay ng matanda. Nasa mesa ang bughaw na kristal na nakuha niya sa matandang bukal. Tahimik itong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng umaga. Isa na lamang itong bahagi, sabi ni Aling Rosa. Ibig sabihin, may dalawa pang katulad nito? Tanong ni Mateo. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay inilabas niya ang lumang tela na may mga bilin ng kanilang mga ninuno. Maingat nilang sinuri ang bawat bahagi nito. Sa ibabang bahagi ng tela ay may mga kupas na salita na hindi nila napansin noon. Matapos itong linisin ng kaunti, unti-unting lumitaw ang kasunod na mensahe. Kapag nakuha na ang unang susi, hanapin ang ikalawa sa kuweba ng mga bulong kung saan natutulog ang alaala ng bundok. Napakunot noo si Mateo. Kuweba ng mga bulong? Napabuntong hininga si Mang Isko. Narinig ko na iyan noong bata pa ako. Saan po iyon? Sa silangang bahagi ng kabundukan. Tahimik ang lahat. Alam nilang hindi magiging madali ang paglalakbay. Ayon sa mga kwento, maraming taong nagtangkang hanapin ang kuweba, ngunit hindi na nakabalik. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang sumunod na umaga muling naglakbay si Mateo. Sa pagkakataong ito ay mas mahaba ang kanyang tatahakin. Dumaan siya sa makakapal na kagubatan at matatarik na daan. Habang papalayo siya sa nayon, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Mas kakaunti ang mga ibon. Mas malamig ang hangin at tila mas mabigat ang katahimikan. Bandang hapon ay narating niya ang isang bahagi ng bundok na hindi pa niya napupuntahan noon. Doon niya nakita ang isang malaking bangin. Sa gilid nito ay may madilim na bukana ng kuweba.
Hindi niya kailangan ng sinuman upang sabihin sa kanyang iyon ang kanyang hinahanap. May kakaibang pakiramdam na agad niyang naramdaman, parang may nagmamasid mula sa loob. Huminga siya ng malalim at pumasok. Madilim ang kuweba. Tanging liwanag ng kanyang lampara ang gumagabay sa kanya. Habang lumalalim siya sa loob, nagsimula siyang makarinig ng mahihinang tunog. Sa una ay parang hangin lamang. Ngunit habang tumatagal, nagiging parang mga bulong ito. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit malinaw na parang may mga tinig na nag-uusap sa paligid niya. Napahigpit siya sa hawak ng lampara. Patuloy siyang naglakad. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating siya sa isang malawak na silid sa loob ng kuweba. At doon siya natigilan. Ang buong silid ay puno ng mga kristal na nakakabit sa mga dingding. Ang ilan ay bughaw. Ang ilan ay kulay pilak. At habang tinatamaan ng liwanag ng kanyang lampara, kumikislap ang mga ito na parang mga bituin. Ngunit hindi iyon ang pinakakakaiba. Mula sa mga kristal, nanggagaling ang mga bulong. Biglang may isang tinig na malinaw niyang narinig. Mateo, napalingon siya. Wala siyang nakitang tao. Muli niyang narinig ang kanyang pangalan. At pagkatapos ay isa pang tinig. At isa pa, parang maraming tao ang sabay-sabay na tumatawag sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang lolo. Makinig sa kagubatan. Pinilit niyang manatiling kalmado. Sa halip na matakot, maingat niyang pinakinggan ang mga tinig. Unti-unti niyang napansin na hindi lahat ng bulong ay magulo. May isang tinig na paulit-ulit na nagsasabi ng parehong direksyon. Sa gitna. Sa gitna. Sa gitna. Tumingin siya sa gitna ng silid. Naroon ang isang mataas na batong pedestal. Agad siyang lumapit. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na sisidlang bato. At sa loob nito ay may isa pang kristal, ngunit hindi ito bughaw. May kulay itong pilak na tila kumikislap na parang buwan. Nang hawakan niya ito, muling dumaloy ang kakaibang init sa kanyang katawan. Kasabay nito ay may mga larawang lumitaw sa kanyang isip. Nakita niya ang mga sinaunang tagapag-ingat na nagtitipon sa ilalim ng matandang puno. Nakita niya ang kanilang panunumpa na protektahan ang selyo. At nakita rin niya ang isang lalaking hawak ang 3 kristal. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig. Kapag nagkaisa ang 3 susi, muling lalakas ang bantay. Biglang nawala ang pangitain. Napaluhod si Mateo habang hawak ang pilak na kristal. Nahanap na niya ang ikalawang susi. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang yumanig ang buong kuweba. Isang malakas na ugong ang umalingaungaw sa paligid. Nagsimulang mabasag ang ilang kristal sa dingding. Nalagas ang mga bato mula sa kisame. Mabilis na tumayo si Mateo. Kasabay nito ay narinig niya ang isang malalim na dagundong. Hindi ito galing sa kuweba. Parang nanggagaling ito sa malayong bahagi ng bundok sa direksyonan ng nayon. Agad siyang tumakbo palabas. Paglabas niya sa kuweba, napahinto siya. Sa malayo ay tanaw niya ang kagubatan at mula sa kinatatayuan niya, malinaw niyang nakita ang isang bagay na nagpayanig sa kanyang loob. Ang maitim na ulap sa ibabaw ng matandang puno ay naging mas malaki. Mas makapal, mas madilim. At sa gitna nito ay may mga tila kidlat na kulay itim na kumikislap sa loob. Parang may malaking puwersang nag-iipon ng lakas. Napahigpit si Mateo sa hawak ng 2 kristal. 2 na ang kanyang natatagpuan, ngunit isa pa lamang ang natitira. At ramdam niyang hindi na magtatagal bago tuluyang mabasag ang sinaunang selyo. Habang nakatanaw siya sa malayo, hindi niya alam na sa kailaliman ng kuweba sa ilalim ng matandang puno, isa pang malaking bitak ang lumitaw sa haligi. At sa kabilang panig ng bitak na iyon, dahan-dahang bumukas ang 2 nagliliyab na pulang mata. Mas maliwanag, mas malapit, at mas gising kaysa dati. Mabilis na bumalik si Mateo sa nayon dala ang 2 kristal. Habang papalapit siya sa kanilang lugar, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa paligid.
Ang datmasiglang nayon ay nababalot na ngayon ng pangamba. Maraming tao ang maagang nagsasara ng kanilang mga bahay. May mga magsasakang nagkwentong bigla raw nalalanta ang ilang bahagi ng kanilang mga pananim. May mga mangingisdang nagsabing tila umiiwas ang mga isda sa ilog. At tuwing gabi, may ilan umanong nakakakita ng malalaking aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Nang makarating siya sa bahay ni Aling Rosa, nadatnan niya roon sina Mang Isko at ilan pang matatanda ng nayon. Mukhang matagal na silang naghihintay. Nang makita nila ang pilak na kristal, bahagyang lumiwanag ang kanilang mga mukha. "Nahanap mo," sabi ni Mang Isko. Tumango si Mateo. Ngunit isa pa ang kulang. Tahimik na inilabas ni Aling Rosa ang lumang tela. Muli nila itong pinag-aralan. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, ay napansin nilang may isa pang bahagi ng sulat na halos hindi mabasa noon. Maingat nila itong nilinis. Unti-unting lumitaw ang mga salita. Ang huling susi ay nasa puso ng bundok, sa lugar kung saan nagtatagpo ang liwanag at anino. Napaisip si Mateo, saan po iyon? Tahimik ang lahat, hanggang sa nagsalita ang pinakamatandang lalaki sa silid, si Mang Arturo. Halos 70 taong gulang na ito at bihirang magsalita. "Alam ko kung saan iyon." Napalingon ang lahat sa kanya. May isang lumang dambana sa pinakamataas na bahagi ng bundok. "Dambana?" tanong ni Mateo. Tumango ang matanda. Matagal nang nakalimutan ng mga tao ang lugar na iyon. "At naroon ang huling susi? Kung tama ang mga kwento ng aking ama?" "Oo." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muli nang umalis si Mateo. Ito na ang pinakamahirap niyang paglalakbay. Ang daan patungo sa tuktok ng bundok ay matarik at mapanganib. Maraming bahagi ang halos hindi madaanan, ngunit hindi siya sumuko. Habang umaakyat siya, napansin niyang lalong lumalakas ang malamig na hangin. Kasabay nito ay ang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Minsan ay may nakikita siyang mabilis na anino sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa tuwing susubukan niyang tingnan ito ng mabuti, nawawala agad. Bandang hapon, narating niya ang isang malawak na bahagi ng bundok. At doon niya nakita ang dambana. Napahinto siya. Ang lugar ay napapalibutan ng malalaking batong nakatayo ng paikot. Sa gitna ay may sinaunang estruktura na halos nilamon na ng panahon. May mga ukit ito, nakahawig ng mga simbolong nakita niya sa puno at sa kuweba. Tahimik ang buong paligid, napakatahimik, parang wala nang ibang tunog sa buong mundo. Lumapit siya sa gitna ng dambana, doon ay may isang bilog na bato. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang simbolo ng 3 magkakaugnay na kristal at sa gitna ng ukit ay may maliit na puwang. Dahan-dahang inilabas ni Mateo ang bughaw at pilak na kristal. Nang ilapit niya ang mga ito sa bato, biglang nagsimulang lumiwanag ang mga ukit. Napaatras siya. Kasabay nito ay may isang sinag ng liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Tumama ito sa gitna ng dambana at mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang bagay. Isa pang kristal. Ngunit naiiba ito sa dalawa. May kulay itong gintong tila naglalaman ng sikat ng araw sa loob nito. Napalunok si Mateo. Alam niyang ito na ang huling susi. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa sandaling mahawakan niya ito, isang napakalakas na pangitain ang bumalot sa kanyang isip. Nakita niya ang sinaunang panahon. Nakita niya ang unang mga tagapag-ingat. Nakita niya ang pagtatanim ng mahiwagang punla. Nakita niya ang pagsasara ng kadiliman sa ilalim ng lupa. At nakita niya ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang matandang puno ay hindi lamang bilangguan. Isa rin itong buhay na bantay. Nakaugnay ito sa lupa, sa kagubatan at sa mismong kaluluwa ng lugar. Hanggat buhay ang puno, mananatiling mahina ang kadiliman. Ngunit kapag bumagsak ito, mawawala ang huling harang. Pagkawala ng pangitain, napaluhod si Mateo. Mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit bago pa siya makabangon, biglang yumanig ang buong bundok. Mas malakas ito kaysa sa mga naunang pagyanig.
Nagsimulang mabitak ang lupa sa paligid, may mga batong gumulong pababa ng bundok, at mula sa malayo ay narinig niya ang isang napakalalim na dagundong. Parang sigaw ng isang nilalang na kagigising pa lamang. Agad siyang tumayo. Sa direksyon ng nayon nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang maitim na ulap sa ibabaw ng matandang puno ay lumawak na ng husto. Halos natatakpan na nito ang buong kagubatan. At sa gitna nito ay may hugis na tila isang napakalaking anino. Parang may nilalang na pilit na lumalabas mula sa loob. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang bumaba ng bundok. Halos hindi niya alintana ang pagod. Isa lamang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makarating sa puno. Kailangan niyang gamitin ang 3 susi bago mahuli ang lahat. Ngunit habang papalapit siya sa nayon, may isang bagay siyang napansin. Ang mga ibon ay lumilipad palayo sa kagubatan. Ang mga hayop ay tumatakbo palabas ng mga puno. Parang lahat ng nilalang sa kalikasan ay umiiwas sa isang malaking panganib. At nang marating niya ang unang bahay sa nayon, agad niyang nalaman ang dahilan. May isang grupo ng mga manggagawa ang nakarating na sa matandang puno at sa pagkakataong ito, dala nila ang pinakamalaking makinang pamputol na meron sila. Sa kabila ng lahat ng babala, nakahanda na silang putulin ang puno sa susunod na umaga. Hindi nila alam na sa ilalim mismo ng kanilang mga paa, ang sinaunang selyo ay halos tuluyan ng nababasag. At kung magpapatuloy sila, maaaring sila mismo ang maging sanhi ng pagbangon ng kadilimang matagal ng nakakulong sa kailaliman. Pagdating ni Mateo sa nayon, agad niyang naramdaman na iba na ang lahat. Ang hangin ay mabigat, ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap. At kahit araw pa lamang tila unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Aling Rosa. Naroon sina Mang Isko, Mang Arturo at ilan pang matatandang matagal nang nagbabantay sa lihim ng kagubatan. Nang makita nila ang gintong kristal, sabay-sabay silang napahinga ng maluwag. Nakuha mo ang huling susi, sabi ni Aling Rosa. Tumango si Mateo, ngunit hindi siya ngumiti. Wala na tayong oras. Tahimik ang lahat. Alam nilang totoo ang sinabi niya. Sa labas ng bahay, nagsisimula ng magtipon ang mga tao. Marami ang natatakot. Marami rin ang nalilito. Hindi nila maunawaan kung bakit sunod-sunod ang kakaibang pangyayari sa kanilang nayon. Maya-maya ay isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kagubatan. Nayanig ang lupa. Nalaglag ang ilang gamit sa loob ng bahay. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Lumalala na, bulong ni Mang Arturo. Agad silang nagtungo sa matandang puno. Habang papalapit sila, nakita nilang naroon na rin ang mga manggagawa ng kumpanya. Nakahanda ang kanilang napakalaking makina, ngunit wala ni isa sa kanila ang mukhang kampante. Maging sila ay natatakot na sa mga nangyayari. Lumapit si Mateo sa pinuno ng proyekto. Huwag ninyong ituloy. Napatingin ang lalaki sa kanya. Marami na kaming nasayang na oras. Kapag pinutol ninyo ang punong ito, mapapahamak tayong lahat. Napailing ang lalaki, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pagyanig ang muling tumama sa lupa. Mas malakas kaysa dati. Napaatras ang lahat. At kasabay nito ay may narinig silang kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may napakalaking bagay na gumagalaw sa kailaliman. Biglang namutla ang ilang manggagawa. May ilan pang nagsimulang umatras. Pagkatapos ay may nangyaring hindi malilimutan ng sinuman. Sa paanan ng matandang puno, biglang bumuka ang lupa. Isang mahabang bitak ang lumitaw. Unti-unti itong lumawak. At mula rito ay umakyat ang makapal na maitim na usok. Nagsigawan ang mga tao. Nagsimulang magtakbuhan ang ilan. Mabilis na kumalat ang usok sa paligid. Kasabay nito ay bumaba ang temperatura. Ang dating hangin ng hapon ay naging malamig na parang gabi ng taglamig. At mula sa kailaliman ng bitak ay may narinig silang malalim na dagundong. Parang isang nilalang na matagal na natutulog
at ngayon ay unti-unting nagigising. Napahigpit si Mateo sa hawak ng 3 kristal. Alam niyang ito na ang sandaling kinatatakutan ng kanilang mga ninuno. Maya-maya ay may lumitaw na anyo sa loob ng maitim na usok. Noong una ay parang anino lamang, ngunit habang lumalakas ang kadiliman, naging malinaw ang hugis nito. Napakalaki, mas mataas pa sa mga puno. May 2 nagliliyab na pulang mata at tila gawa sa buhay na anino ang buong katawan nito. Napatigil ang lahat sa takot. Ang ilan ay napaluhod. Ang iba ay hindi man lamang makakilos. Tumingin ang nilalang sa buong nayon. At sa sandaling iyon ay tila naramdaman ng bawat tao ang matinding galit at puot na nagmumula rito. Biglang nagsimulang malanta ang mga damo sa paligid. Ang ilang maliliit na halaman ay natuyo sa loob lamang ng ilang segundo. Parang sinisipsip ng nilalang ang buhay ng kalikasan. "Lumayo kayo rito," sigaw ni Mateo. Nagsimula nang tumakbo ang mga tao palayo, ngunit nanatili siya. Kasama niya sina Aling Rosa at Mang Isko. Sa gitna ng kaguluhan biglang may isang liwanag na lumitaw sa tabi ng puno. Unti-unting nabuo ang anyo ng isang matandang lalaki, si Don Severino. Ngayon ay mas malinaw na siya kaysa dati. Hindi na siya mukhang anino, parang tunay na tao. Tumingin ito kay Mateo. "Nasa iyo na ang mga susi." Tumango si Mateo. "Paano ko sila gagamitin?" Itinuro ni Don Severino ang matandang puno. "May lugar sa ilalim ng mga ugat." "Ang silid ng selyo?" "Oo. Tulungan mo ang bantay." Nanginginig ang lupa habang sila ay nag-uusap. Ang nilalang ay patuloy na lumalabas mula sa bitak. Palaki ng palaki ang katawan nito. Palakas ng palakas ang kadiliman. At habang tumatagal, lalo ring nalalagas ang mga dahon ng matandang puno. Parang nauubos na ang lakas nito. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa lagusan sa ilalim ng mga ugat. Kasama niya ang 3 kristal. Sa likod niya ay patuloy ang dagundong ng lupa. Patuloy ang paglawak ng bitak. Patuloy ang pagbangon ng sinaunang kadiliman. Nang makarating siya sa lihim na kuweba, agad niyang nakita ang kalagayan ng haligi. Halos wasak na ito. Ang maliliit na bitak noon ay naging malalaking sugat sa bato. At mula rito ay bumubuhos ang maitim na usok. Sa gitna ng haligi ay may 3 magkakahanay na puwang. Eksaktong kasya para sa 3 kristal. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ito ang dahilan kung bakit niya hinanap ang mga susi. Ito ang kanilang pag-asa. Ngunit bago pa niya mailagay ang mga kristal, isang napakalakas na pagyanig ang tumama sa kuweba. Kasabay nito ay nabasag ang isang bahagi ng haligi. At mula sa loob ay narinig niya ang isang napakalalim na ungol. Hindi na iyon tunog ng isang nakakulong na nilalang. Tunog iyon ng isang nilalang na halos malaya na. At sa unang pagkakataon, naisip ni Mateo na baka huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang napakalalim na ungol mula sa kailaliman ng nababasag na selyo. Ang mga dingding ay nanginginig, ang mga bato ay nalalaglag mula sa kisame. At sa bawat sandaling lumilipas, lalong lumalaki ang mga bitak sa haliging nagsisilbing kulungan ng sinaunang kadiliman. Nakatayo si Mateo sa harap nito. Mahigpit niyang hawak ang 3 kristal, bughaw, pilak, at ginto. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanyang tungkulin. Hindi siya isang mandirigma, hindi siya bayani. Isa lamang siyang karaniwang binatang minsang hindi naniwala sa mga alamat. Ngunit ngayon, siya lamang ang natitirang pag-asa ng kanilang nayon. Muli na namang yumanig ang buong kuweba. Mas malakas, mas mapanganib, may malaking tipak ng bato na bumagsak malapit sa kanyang kinatatayuan. Napasigaw siya at mabilis na umiwas. Pagkatapos ay tumingin siya sa haligi. Mula sa pinakamalaking bitak ay umaagos na ang makapal na maitim na usok at sa loob nito ay unti-unti niyang nakita ang 2 nagliliyab na mata. Napakalapit na.
Parang anumang sandali ay tuluyan ng mababasag ang kulungan. Huminga ng malalim si Mateo. Pagkatapos ay inilagay niya ang bughaw na kristal sa unang puwang. Agad na nagliwanag ang buong kuweba. Isang bughaw na sinag ang kumalat sa mga ugat ng matandang puno. Kasabay nito ay narinig niya ang mga tinig ng sinaunang mga tagapag-ingat, parang mga alaalang nagmumula sa nakaraan. Nagbigay iyon ng panibagong lakas sa kanya. Mabilis niyang inilagay ang pilak na kristal sa ikalawang puwang. Muling sumiklab ang liwanag. Sa pagkakataong ito ay kulay pilak. Kumalat ito sa mga dingding ng kuweba. Unti-unting bumagal ang paglawak ng mga bitak. Ngunit hindi pa rin sapat. Patuloy na umuungol ang nilalang. Patuloy itong lumalakas. Naiwan sa kanyang kamay ang gintong kristal, ang huling susi, ang pasa ng pinakamahalaga. Ngunit bago niya ito maipasok, biglang sumabog ang isang bahagi ng haligi. Napaatras siya. Kasabay nito ay lumabas ang napakalaking braso ng kadiliman. Parang gawa ito sa usok at anino, ngunit sapat ang lakas nito upang wasakin ang bato. Nabasag ang ilang bahagi ng kuweba, umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong. Sa ibabaw ng lupa nagsimula ng matumba ang ilang puno sa paligid ng kagubatan. Nagkagulo ang mga tao sa nayon. Ang ilan ay nagdasal. Ang ilan ay umiyak. At ang iba ay naghintay na lamang sa maaaring mangyari. Sa ilalim ng lupa muling tumayo si Mateo. Sugatan siya, pagod na, ngunit hindi siya sumuko. Habang papalapit ang napakalaking anino, nakita niya ang isang liwanag sa kanyang tabi. Muli niyang nakita si Don Severino, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likuran nito ay may iba pang mga anyo. Mga lalaki at babae mula sa iba't ibang panahon. Mga sinaunang tagapag-ingat. Tahimik silang nakatayo. Nakatingin kay Mateo. Parang ipinapasa nila sa kanya ang kanilang pag-asa. Ngumiti si Don Severino. Panahon na. Tumango si Mateo. At buong tapang niyang inilagay ang gintong kristal sa huling puwang. Sa sandaling iyon, isang napakaliwanag na sinag ang sumabog mula sa haligi. Nabalot ng gintong liwanag ang buong kuweba. Kasabay nito ay nagliwanag ang bawat ugat ng matandang puno. Ang liwanag ay mabilis na umakyat sa katawan nito. Hanggang sa marating nito ang pinakamataas na mga sanga. Sa ibabaw ng lupa napatingala ang mga tao. Ang dating nalalantang puno ay biglang nagningning. Ang mga tuyong dahon ay muling naging luntian. Ang mga sanga ay tila nabuhay muli. At mula sa katawan nito ay lumabas ang isang napakalaking anyo ng liwanag. Parang espiritu ng puno. Napakataas nito. Napakalawak. At kasing tanda ng kagubatan mismo. Ito ang tunay na bantay ng kagubatan. Humarap ito sa nilalang ng kadiliman. Nagbanggaan ang liwanag at anino. Nayanig ang buong bundok. Nagliyab ang kalangitan sa paghahalo ng dalawang sinaunang puwersa. Matagal ang kanilang labanan. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang liwanag. Dahil hindi lamang lakas ng puno ang naroon, naroon din ang lakas ng kalikasan. Ng mga tagapag-ingat at ng lahat ng taong handang protektahan ang kanilang tahanan. Unti-unting umatras ang kadiliman. Nagsimulang maglaho ang katawan nito. Hanggang sa muli itong hilahin ng selyo patungo sa kailaliman. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw nito. Pagkatapos ay tuluyan itong naglaho. Kasabay nito ay nagsara ang lahat ng bitak. Nawala ang maitim na ulap sa kalangitan. Huminto ang pagyanig ng lupa. At muling bumalik ang katahimikan. Sa loob ng kuweba, dahan-dahang nawala ang liwanag. Napaluhod si Mateo. Pagod na pagod siya. Ngunit alam niyang nagtagumpay sila. Muli siyang tumingin sa paligid. Wala na ang mga sinaunang tagapag-ingat. Wala na rin si Don Severino. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nakita niya ang matandang lalaki na nakangiti, parang nagpapasalamat. Pagkatapos ay naging liwanag ito at tuluyang naglaho. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa nayon. Tuluyan ng kinansela ang proyekto ng pagputol sa matandang puno. Wala nang nagtangkang galawin ito. Sa halip,
Kinilala ito ng lahat bilang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Maging ang mga dating nagdududa ay natutong gumalang sa lihim ng kagubatan. At sa paglipas ng panahon, muling naging masigla ang buong lugar. Mas luntian ang mga bukirin. Mas malinaw ang ilog. Mas masagana ang kagubatan. Madalas bumisita si Mateo sa matandang puno. Tuwing naroon siya, pakiramdam niya ay buhay pa rin ang mga alaala ng mga tagapag-ingat. At minsan, kapag tahimik ang hangin at maliwanag ang buwan, para bang may nakikita siyang isang matandang lalaking nakatayo sa malayo. Nakangiti, nagbabantay, tulad ng dati. Dahil bagaman natapos na ang laban, hindi kailanman natatapos ang tungkulin ng mga nagmamahal sa kalikasan. At hanggat nakatayo ang matandang puno sa dulo ng nayon, mananatiling ligtas ang lihim na minsang nagbanta sa kanilang mundo. Wakas.